Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan naman natin yung skill rotation ko for Dark Mage this 2024. So, at until such time na dumating na the Dark Mage kayo, pwede nyo gamitin pa rin itong guide for the skill rotation. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then i-click nyo yung bell icon para lagi kayong notify, and then also follow us on Facebook para sa mga episodes and updates na i-upload ko sooner and later. So, before nga pala mag-start, UG phone guys, emulator na ginagamit dito sa Pinas and sa other countries. So, please check this out. Would you like to play games like Night Crows, ROX, Roblox, and so on, but your phone cannot AFK in them? UG Phone is the optimal solution. On UG Phone, you can 24/7 AFK non-stop. Just one click to AFK and level up your characters. Your games will still run continuously even when you are sleeping or working. You can also play multiple games or accounts at the same time. Choose device and server according to your needs. We have the advantage of affordable price, low latency, and stable connection, and have successfully established servers that cover the globe. We have over 1 million users from all over the world. Many video creators on YouTube, TikTok, or Instagram also choose UG Phone for gaming. There are abundant activities and gifts every month. Customer service and administrators are dedicated to serving you. Many of our users have also given positive feedback of 5 stars. Download UG Phone on Play Store, App Store, or Windows Store now. The best game tool for 24/7 AFK. Ayan guys, UG phone guys, ginagamit ko din siya. So, pwede nyo nang i-try. And invitation code nandiyan sa screen, and also ipipin ko siya sa comment section. So let's go back into the video. Ayan guys, eto na yung skill rotation na iniintay-intay nyo, no? So ito na siya. So pakita lang natin yung rotation. Punta tayo ng Green Despair. Punta tayo ng Dummy. Ayan, wala pa kasi tayong bike. So, 279 yung CP pero walang bike. Wala pa akong bike guys. Nakita natin. So, wala pang bike yan. So, dito. So, sa skill rotation ng Dark Mage, meron tayong AFK farming. Pang dungeon yun. And also, meron tayong pang PvP, war, or combo. And then, yung BM3 natin, isasama ko na din para alam nyo kung anong settings and setup yung gagawin nyo sa Dark Mage ninyo. So, umpisahan natin sa AFK dungeon. Ito guys is for AoE damage. Kumbaga, kapag multiple mobs and hindi kayo naka-single mob na atake. So, dito, check natin sa skill rotation. So, 4 lang naman. So, 3 Transcender, isang Completer. So, Vanquish, tapos Requiem, and then yung ating corpse. 3 lang yan guys, and sakto yan sa rotation ng skills kapag mag-AFK kayo. And mas maraming mobs ang tatamaan yan. Kasi kung makikita nyo dito, ang area na sakop ay mostly is nasa 4. Nagre-range sa 4. Sabihin 4 mobs ay equivalent sa isang skill na tatamaan ito. So, sinama ko lang yung redemption kapag gusto kong mag-down ng 90% yung mobs. Pero sobrang ikli kasi ng range nito, nasa 1 to 6 lang. And the rest ng Transcender natin is nasa 1 to 6 din. So, sakto lang pala na ganun yung range. Pero, yun nga, short range masyado. Pero, still, AoE damage pa rin ang pinag-uusapan natin dito. So, ganito yung itsura niya kapag auto. Lang lapit tayo. Yan. Ganyan lang siya guys. Puro ganyan lang gagawin niya. So, after the Vanquish, Requiem, and then yung Corpse. Ulit-ulit na yun. Hindi na may kakas yung Redemption dahil yung countdown ng 3 skill ay saktuhan lang. So, ganyan-ganyan guys. Pina-farm ko siya mostly kapag madaming mobs. Gamit na gamit yan dahil madaming tinatamaan. So,
So, tapos puro down in HP ang ang effects niya. Kaya pabor na pabor to kapag lalo na kapag makukunat yung mobs na aatakihin ninyo. So, next will be the combo. So, for the combo, sa skill kasi natin, meron tayong page 1 and page 2 lang. Sa combo, all violet skills ng DM, yun ang pinangko-combo kasi may down, may HP down, and then may halong stun. So, eto siya guys, no? So, combination yan, unang hit ko ay Bone Gluttony kagad. So, down 40%. And may penetration effect yan. Second will be the Dark Ray Diffusion. So, ito yung expert na skill. So, add-attack lang siya. And cooldown tsaka casting time kasi niya is sobrang ikli lang. And sumunod is Dark Stream. Sa Dark Stream naman, penetration effect pa rin. And then may down na dagdag. So, yung gap filler itong Dark Ray Diffusion sa Dark Stream tsaka sa Gluttony. Then, followed by the Waltz and Demon's Waltz. Ito naman para sa stun. And lahat ng skills na nandito ay 1 to 8 ang range. So, Demon Waltz, ito pinakas ito para pag pumutok yung stun, mating na medyo ma-stutter yung kalaban nyo during PvP. And then, tsaka mo susundan ng Spirit Swamp. Dito may down na 70%. So, papasok to. Stun plus down. Kasi dalawa na yung down na kinas mo and then may gap filler ka na isa. And then last is yung Requiem na. So dito mapupuruhan mo na siya. Kasi yung add-attack dito is nasa 3,000 plus. So pabor na pabor to kapag ka nag-PvP. So try natin. Pakita ko sa inyo ang itsura niya. Combo. Then click nyo lang yung attack. Yan, ganyan siya. Saktuhan lang guys. Yan o. Yung itsura niya. Kaya punit talaga pagka naka-PvP ko. Pero may iba pa akong PvP pero ito yung pinaka usable pagdating sa war. Itong combo setup na to. So Requiem and then Gluttony, Diffusion, Dark Stream, Demon Waltz, tapos Spirit Swamp. And then ulit-ulit. Kasi kailangan ko maglagay na isang trance para meron akong pang attack during PvP. So yan yun guys. So dalawa na yan. So for the BM1, same pa rin, yun pa rin naman. Kung ano yung nilagay ko sa combo, yun pa rin ang BM1. Dahil ginagamit ko naman siya pag war at saka pag boss fight, solo. Kasi yung PvP natin is pang solo or 1v1. Kaya hindi siya suitable kung multiple yung aatakin during combo. So for the BM3, sa BM3 ito pinakakaiba dito, no? So kailangan nyo yung level 3, yung BM3 para dun sa multiple uppercut. So yung BM3 niya, ayan na, Demon Trigger. So, 3. So, ang laki ng dagdag ng guys every level. So, ngayon, ito yung itsura pag naka-BM3 siya. So, lapin natin. Ayan guys. Yan ang BM3 ng DM. Ayan guys. And then, ito ang combo niyan. So, hit. Ayan. Dalawang hit. Dalawang kaliwa, isang kanan. Tapos yung ulti niya is yung multiple punch. Ayan, kakas niya na yan. Tapos dyan, ganyan. Boom. Mas malaki. Ayan. Tapos ito ang itsura niyan sa skill rotation. So, sa page 1, yan, AB na lang ang count. AA, tatlong orange sa right, isang violet sa left. And then, dalawang violet sa taas, dalawang red sa ilalim, and then yung page 3 natin is tatlong violet sa left side and then one red. So dito ang setup naman yan gagamitin ko is using yung Death Blow level 3. Ito yung may multiple uppercut. So ito yung skill setup niya. And then for the quick registration, so ang quick registration kasi for the DM is more on HP. Kumbaga may mag-sacrifice ng HP pero yung damage naman yung kapalit. So kung mapansin nyo kasi dito HP, puro HP. Ang kukunin nyo dito na registration combo is itong Physical Weakening, Spirit Slice, at saka itong Internal Explosion. So page 1, yung applying page, click nyo yung 1, and then applying slot number 1. Ang ilalagay nyo dyan is yung Physical Weakening, tapos apply. Then after nyan, pag may 1 na kayo,
Ayan. Sunod nyo yung page 2, yung applying page 2, ay applying page 1, applying slot 2. Ang kukunin nyo naman dyan, spirit slice. And then sa 3 is yung internal explosion. So, and then click nyo yung apply. So, ayan na yung ikakas niya na BM3. Ayan guys, ito yung itsura niya pag naiayos nyo na. And yung DM Death Blow 3 ang setup para yung multiple uppercut. So, ayan guys. May uppercut siya for light, yung average, and then yung malalaking uppercut na. Ayan guys. Oh. And then mas malaki. Ayan. So, yun lang yung setup niya for skill rotations. And then, meron tayong page 2. Sa page 2, dito yung papasok yung pang solo boss fight at saka PvP war. Yun lang naman. Then, the rest naman nasa page 1 lang. So, yun lang yung laman ng skills ko guys. Yung borders, gagamitin mo lang siya depende sa pangangailangan. So, for example, itong border of absorption. So, dito kasi kapag ang mobs mo dito ay makukunat, usually ito nilalagay ko absorption. Kapag naman ang mobs mo ay maliliit at sobrang dami, itong venom. Kasi meron tong HP down. And last is itong dystrophy kapag ang mobs na kalaban mo ay nagre-restore yung HP. So, ito yung usually. Itong dalawa usually yung gamit ko. Absorption at saka dystrophy. Pero during war, ang pinapalagay ko talaga board of venom or itong absorption. So, yun lang naman yung ano natin. Kasi HP down lahat yung ano niyan, dagdag din. Pero level 3 or yung max border talaga, absorption talaga. Kasi HP down 70 yan. And then, pag HP down 70, tsaka mo ikakast yung kanyang debuff. So, yung debuff na Curse of Bleeding, talagang hindi makakapag-regen yung kalaban dyan. At saka itong Bloodless. Kasi itong Curse of Bleeding ay yung restore tsaka yung effect niya is HP down. Kasi itong Bloodless naman, hindi ka makakapag-regen. So, ito talaga yung dalawa sa mga pinaka the best sa DM. Tapos, itong Bloodless, pwede mong gamitin sa boss. So, kung sakaling ang boss mo ay talagang grabe mag-regen. Kaya si Rodon, kung naaalala niyo si Rodon sa FI, hindi siya nakakapag-regen sa BM sa debuff ng DM. Tapos yung Octopus. Yun. Tapos pang-counter din siya sa War. Kapag ang kalaban mo ay mga warrior, kahit magka-recover yan, unable ang restore HP niyan kapag kinast mo tong Bloodless sa kanya. Tapos, leg fracture naman is yung delay. Kumbaga, increase character movement. So, naka-down. So, tapos may defense ka pang negative 200. So, ganun to ka lala. And then, ang pinakamasaklap dyan yung silence din. So, na-slow ka na ng leg fracture, hindi ka pa pwede mag-regen, nakatan ka pa ng buhay, tapos naka-silence ka pa. So, yun ang pinakamatindi. So, yung last na skill niya is itong Stone Curse, Petrified One. So, bihira ko itong gamitin. Pero mostly ginagamit ko ay itong leg fracture, Bloodless, at saka Curse of Bleeding. And then silence kapag may. Usually, ginagamit ko ito pag yung wizard ng titrip sa war. So, pag na-silence leg fracture, tapos Bloodless, goodbye. Hindi ka na makakapag-blink. So, yun lang naman. So, yung silence naman niya, durational. So, once na nakast mo, so, meron kang ilang segundo para patayin yung kalaban mo. So, yun lang naman. And, I hope na may natutunan kayo dito no, kung nagbabala ka mag-Dark Mage. Yun pala, before tayo mag-end, yung ating BM2 ay parang pinaghalong Archer at saka Blader. Wait lang pakita ko lang sa video. So, ito yung itsura nyo guys. So, ganyan yung yung effect niya. Pero puro fatal attack yan. Kaya papasok yan kapag mataas ang MCR ng character ninyo. So, yun lang and thank you for watching guys and see you on the next video. Bye-bye!